Conditional statement, ginagamit natin to para nagko-compare tayo ng 2 or more value. Tapos ang result, either true or false lagi. So itong tatlo yung ginagamit natin para makagawa ng conditional statement: if, else if, tsaka else. Yung if, ginagamit yan para sa first condition natin. Else if naman para sa mga ibang conditions natin. Pag lahat ng conditions natin walang nasatisfy, automatic else yung tatakbo. So parang ito yung default natin, yung else. Ganito ang itsura ng syntax ng if statement natin. Meron tayong if, tapos sa loob ng parenthesis natin yung conditions natin. Tapos sa loob ng curly braces naman natin yung actions na gagawin kapag nasatisfy yung condition natin. Ganun din ang itsura para sa else if natin. Kung marami ka sobrang conditions, pwede mo damihan yung else if mo. Ganyan, parang ganyan lang. Sa else natin, hindi na natin kailangan ng parenthesis kasi automatic na ito yung takbo kapag walang nasatisfy sa mga conditions natin sa taas. So sa example na to, meron tayong x equals 5. Gawa tayo ng conditions natin. Kapag gumagawa kayo ng conditions, tandaan nyo ba walang isang equal sign dito sa loob. Pag dalawang equals, compare ang tawag dito. So kino-compare mo yung left side sa right side na value. So sa first condition natin, 10 ang hinaharap natin. Kapag 10 siya, ipiprint natin to. Nagdagdag pa ako ng isang condition. Kapag yung x natin ay 5, ipiprint natin to. Kapag walang nasatisfy sa mga condition natin, magpiprint tayo ng no condition satisfied. Run natin. This is number 5 kasi yung x natin ay 5 kaya ito yung tumakbo. Pinalitan ko naman yung x natin, ginawa natin 10, tatakbo naman. Kapag ang x natin ay wala sa conditions natin, tatakbo yung else natin.